Okay, pag-usapan din po natin, hindi po tumatalab ito pong istorya ng bagman. Paninira lang po, black propaganda laban kay BP Sara, hindi po tumatalab. Kasama na po tong patong-patong na papeles. Lalo po silang, lalo lang pong nalalantad itong mga kumakalaban kay BP Sara na hindi po talaga sila totoo na anti-corruption. Hindi po talaga sila totoo na gusto nila mapanagot yung mga magnanakaw. Kung hindi, pinalalabas lang po nila yung tunay nilang kulay na sila po ay mga desperado, na sila po ay talagang politika lang ang habol. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, no? Unahin na po natin tong sa ICC. Alam nyo po, kinakarma na po yung ICC. Ramdam na po nila ngayon, no, na lumalabas po sila sa TikTok, umaangal po sila. Una muna, sunod-sunod po, no. Ito po, bagong-bago po to, December 13. December 14 po sa atin to. US sanction. Choke ICC judges lives after Gaza war crime warrants. Yan po. Nung naglabas po sila ng mga warrant of arrest dito po sa Gaza war. Ayan po ang naging resulta, no. Nagalit po yung US, sinanction po sila. Ayon mismo po rito, narinig ko po yung sinabi po nitong judge ni Tatay Digong, yung kala mo rockstar. Yung mga mukhang adik kasi itong mga, yung mga judge ni Tatay Digong. Eh. Ayon mismo sa kanya, apektado daw sila, no? Kasi yung mismong pera niya sa bangko, di ba? Lahat po ng dollar account. Siyempre kung international kayo, dollars po yung account nyo dahil pinapadala nyo sa bansa nyo. Taga Colombia yata. Basta South America eh. Taga South America tong judge na to. So sa madaling sabi, dollar po yung kanilang transaksyon. Dollar po yung sweldo nila, yung honorarium nila. Frenis po, no? Wala pong kaabog-abog. Pero matagal na nating alam eh. Hindi po siguro nila inintindi. Yung sinabi ni Donald Trump, ni President Donald Trump ng Amerika, na ipe-freeze yung kanilang mga asset. At pati na rin po, hindi lang po yung mga asset nilang ipe-freeze, pati rin po yung makikialam. Yung mga kakampi po sa ICC, no? Yan yung sinabi ni Donald Trump na ipe-freeze din nila. Pati yung mga asset, yan, Western Union Bank. Western Union, doon po sila kasi doon ang padalahan nila ng pera eh. Pagpapadala niya ng pera doon sa bansa nila kasi nakabase sila sa Netherlands pero nagpapadala siya ng pera doon sa kanyang bansa. Ang angal po nito ng judge ni Tatay Digong, pati po yung mga anak niya, no, na international lawyer, apektado rin po ng pagbaban ng travel. Pati po pag travel nila, pati po yung kanyang credit card, hindi niya na po magamit yung kanyang credit card, pati po hindi rin siya makapag-withdraw sa Western Union. Kaya kawawa naman, pero sa atin, karma po yan ng ginawa ninyo kay Tatay Digong. Peru. Taga Peru pala. Hindi pala Colombia. Naalala ko kasi baka taga Colombia dahil ang problema ng transaksyon po nila, hindi na po gaano uso yung pera-pera sa Europe, di ba? Panay, dito nga sa atin eh. Sanay na nga tayo na hindi na rin gaano yung pera eh. Lahat na ng bayaran natin. GCash, di ba? Bank to bank. Ganun na po ngayon eh. Lalo na sa Europe, kaya apektado daw sila. Dahil ganun lang po, hindi naman nauso yung
Sabi niya nga nung una, hindi raw nila iniintindi yung sanction ng US dahil nakabase naman sila sa Europe, no? Euro naman daw, Eurobank naman. Mga bangko naman ng Europe. Ang hindi nila naisip, lahat po ng mga bangko diyan, karamihan po ng mga sikat na bangko, mayroon pong ah, transaction with United States, no? So ang pahayag po ni Donald Trump, lahat lahat ng may transaksyon sa United States, kinakailangan sumunod kayo. So hindi lang po yung mga bangko ng Amerika yung sumusunod. Hindi lang po yung American based na mga financial institution yung magpe-freeze ng asset nila. Pati po yung mga European banks na mayroon pong transaksyon sa Amerika, freeze po yung kanilang mga asset. So wala pong ma-withdraw, wala pong, pati po freeze din po, pati yung kanilang mga credit card. Ayan, gaba na nila yan. Isa pa. Siyempre, alam nyo naman sa Europe, kanya-kanya lang pong effect yan eh. Isa pa po, yung Russia po, hindi na po warrant of arrest to. Hindi na po warrant of arrest yung nilabas na Russia. Matagal na pong may warrant of arrest yung mga judge na yan, kasama po tong prosecutor na si Karim Khan. So hindi na po to warrant of arrest. Ito po ay tinutugis na dahil nasentensyahan na po. Nasentensyahan dahil ang ginawa po nila, tinuloy po nila yung pagdinig sa kaso. Ang kaso po ng mga ICC, bawal nyong kasuhan. Bawal kayong magkaso sa isang Russian citizen na wala kayong sapat na ebidensya. Bawal po. Ang galing ng batas ng Russia, no? Protektahan. Eto po. So, ibig sabihin, hindi lang po simpleng warrant of arrest yung kinakaharap nila. Pugante na. Kumbaga, nasentensya na sila, ikukulong na kasi yung warrant of arrest nung una para litisin. Ngayon po, warrant of arrest para ipakulong na. Siyempre, alam nyo naman po, mahirap po yan pag wala nahuli yung Russia. Sasabihin, parang ICC lang yan magiging tingin sa Russia na hindi totoo. Di ba? Hindi totoo yung kanyang sentensya. Hindi siya, babaliwalain na siya. Kaya ako nakakatiyak ako na gagawa ng paraan yung Russia para mahuli tong mga prosecutor tsaka mga judges ng ICC. Ngayon, dagdag pa yung isa pong kinikilalang power diyan sa Europe. Isa po sa pinakamayamang bansa diyan sa Europe, yung UK. Ayaw din po nung ginawa ng pagbibigay po ng warrant ng ICC dito sa Prime Minister ng Israel. So sinabi po ng UK, so sunod-sunod po ang kamalasan nitong ICC. Sabi po ng UK, magwi-withdraw po sila ng financial support sa ICC kung hindi nito babawiin. Kung hindi po nila babawiin yung pong warrant of arrest kay Netanyahu ng Israel. So, maraming salamat po. Sana po totohanin nyo yan kasi maraming eto po. Sabi ng USA, hihigpitan nila tong sanction nila dito sa mga individual po tong sanction. Lahat po ng mga ICC judges, hindi lang po yung presidente, lahat po ng judge, lahat po ng prosecutor, pati po lahat ng tauhan. Ito nga, sabi nitong judge ni Tatay Digong,
Pati raw yung mga anak niya, hindi na raw nakakapag-travel ngayon. Hindi po sila makakapag-travel eh. Papunta ng USA. Oo, tama. Cancel na rin. Hindi na rin makapunta ng US. Kaya, international lawyer eh. So, malaking mga kliyente. At yung mga banta po na US, sino man na makikipagtulungan sa ICC, isa-sanction din nila. Anumang bangko, anumang ang hindi susunod o kahit US lang po sila, kahit European bank kayo, pag hindi kayo sumunod, isa-sanction din kayo na US. Matindi po to. Kaya, ang tawag nga natin dyan talagang, yan ay po yung karma ninyo. Pero sa isang banda po, tignan po ninyo, nakakapag-impose po yung mayayamang bansa sa ICC. Tayo po, grabe, no? Wala. Sunod-sunuran tayo sa ICC. Mr. President, nakita nyo naman po, ayaw na ayaw ng US President sa ICC ngayon. Pero tayo, patuloy po tayo na sumusunod. Kahit hindi tayo miyembro. Tayo lang po ang non-member state na sumusunod sa utos. Kaya yung DILG, mahiya naman kayo, pinagmamalaki nyo pa na tinetrace ninyo si Bato. Si Senator Bato. Nakakahiya po. Yung iba po, may warrant of arrest. Pinoprotektahan nila yung citizen nila. Sinasanction nila yung ICC. Kaibigan lang to ang UK at si Donald Trump, kaibigan lang po yan ni Netanyahu ng Israel. Pero, sinasanction na yung ICC. Tayo po, hindi na tayo miyembro, wala pang warrant of arrest, tinutugis na. Diba? Sila po, hanggat maaari, poprotektahan nila. Imagine niyo, dahil nagbigay kayo ng warrant of arrest kay Putin, kinasuhan kayo ng Russia, at ngayon sentensyado kayo. Mula 3 taon hanggang 15 taon na pagkakabilanggo ang sentensya ng mga yan. Hindi po, Ma'am Crazy Brooks, hindi po pwedeng isanction yung bansa. Kasi halimbawa, taga Peru. Ano naman ang kinalaman ng Peruvian government dyan? Kasi po, meron pong, di ba kung ano kanyan, kung judge kanyan, wala namang pakialam yung bansa mo sa'yo, sa pagiging judge mo. Biruin nyo si Bato. Pati yung tibok ng puso ni Bato, alam na nila ngayon kung nasan. Nakakahiya po. No? Pero si Saldico, hindi nila matukoy kung nasaan. Si Martin Romualdez, wala pa rin kaso hanggang ngayon. Nakakahiya po. Okay, segue po tayo rito. Ano pa ba? So, anong mangyayari kaya kung mahuli? Kung mahuli ng Russia yung mga judges na yan? At hindi na magbigay yung mga international community. No? Kasi po, siyempre hindi tayo nag-iingay dahil yung gobyerno natin nagpakulong. Kaya malaki po magagawa ni BP Sara dahil tinitiyak ko sa inyo pag presidente niya, idudulog nila sa United Nations yung kaso ni Tatay Digong na pinakulong. Wala namang kasalanan, hindi ginagrant yung conditional release. Opo, hindi po bansa ang ano. Okay. Punta na po tayo rito sa iba pang balita. Ito po, no, muli nagsabi po to si Loren Legarda kasi pinalalabas po, pinasasama po na naman
Sobra na tong mga spoiled. Sobra ng spoiled itong mga DPWH. Hindi po pumapayag ang Senado na ibaba muli. Ito po ang pahayag ni Loren Legarda naman ngayon. Sabi po ni Loren Legarda, I'm clarifying all this lest it be misconstrued that the Senate invented the number just to bring down the cost. Yes, we all want a lower cost, but these were inputs submitted to the Senate by the DPWH. So, hindi po totoo na sila yung nagmali ng kwenta. Kung pakikinggan po natin tong sinasabi ni Loren Legarda, yung DPWH po, yung input po nila nung sinalang po sila, nagpapakyut kasi to si Dizon, si Vince Dizon. Nagpapakyut po na anti-corruption kuno. Kaya po, para may masabi po siyang anti-corruption, ipinakita niya po, narinig niyo yan, narinig natin lahat yung sinabi niya. Uy, thank you very much naman po. Nako, may muntik natin hindi makita to. Imelda Sanggalang, maraming salamat po sa $50 na pangkape. Napakatindi nito, kulay pink. Maraming salamat po sa pakape, Ma'am Imelda Sanggalang. Thank you very much. Okay, balikan po natin to si Vince Dizon, no? Alam mo, Vince Dizon, katotokis mo ng amo mo si President BBM, antindi niyan. Kayo po yung nagpanukala na bawasan. Tandang-tanda namin yung katwiran nyo. Ito po, dalawa, di ba? Una, ang kinakatwiran nyo, may patong. Ikalawa, ang kinakatwiran po ninyo, overprice po ng mga materyales. Narinig pa nga namin si BBM, gusto nga ni BBM 50% pa ikaltas eh. 'Di ba? Oh. Buti nga hindi 50% yung kinaltas ng Senado eh. Pero 50% pa gustong ikaltas ni BBM. Ang sarap pakinggan pag nagsalita si BBM. Kaltasan natin ng 50%. Kaltasan natin ng 50% para mailagay natin sa mga ibang benepisyo. Tapos ngayon, babawiin nyo yung kinaltas. Sasabihin nyo ngayon, hindi matatapos yung 10,000 na trabaho. Dapat kasi, huwag kayong nagpapakyut sa Senado. Huwag kayong nagpapabango tapos babawiin. Kung dati siguro na hindi naka-live yung Bicam, kung kayo lang nahirati kayo na magsalita ng mga masarap pakinggan pero hindi nyo naman kaya. Alam nyo, lalo ngayon naniniwala yung mga tao kung bakit nyo binabawi. Ano ngayon kung mabawasan kung may hindi kayo matapos, talagang palpa kayo eh. DPWH eh. Okay. Umamin to si Vince Dizon na madedelay. O madedelay pala. Di karga nyo na next year. Hindi eh. Alam nyo po kung bakit po nila hinahabol? Bakit nila hinahabol yung pondo? Alam nyo na kasi nasa NEP na yan eh. Kung nasa NEP na yan, naporsyentuhan na po yung mga dapat porsyentuhan. Kaya po, yung mga naporsyentuhan na to, hindi na po papayag na isoli nila yung nabigay na porsyento. Baka nga amo pa ni Vince Dizon yung na nakakuha na ng porsyento. Paano mo babalik yun? Kaya ang best solution nila, ibalik na lang yung tinapyas na. Tapos itotokes pa tayo ni Vince Dizon. Sabi ni Vince Dizon, no, hindi naman natin ibabalik yung presyo.
ng pinababang presyo ng mga materyales. Eh hindi pala ibabalik yung dating presyo eh. Bakit ibabalik nyo yung kinaltas? Eh nakabata yun yung pagkakaltas dito sa sinabi mo na presyo. Ikaw ang nagpresyo niyan eh. Hindi po napangako, hindi lang po napangako yan, nabigay na. 'Di ba? Sino ba nagsabi? Si Bernardo. Sabi ni Bernardo, once na makita na yan na sanip, pag nasanip na yan, matik na po yan, nabibigyan na po. Magbibigay na po ng porsyento yung yung pong mga proponents. Nabigyan na po yan, ayaw pong isoli. Sino mag-abono? Hindi kayang abunuhan ni Vince Dizon yan. Ah. Kaya hindi nyo mapapapayag ngayon yung Senado. Ewan ko lang kung mauuto nila yung Senado. Kaya lang, mahirap po mautuhan Senado pag naka-live. Eh, mga politiko yan eh. Siguro kung hindi naka-live yan, tapos na yan. Nagkasunduan na yan. Pero dahil naka-live, putya, hindi papayag yung Senado na ah, pinapalabas mo silang uto-uto, Vince Dizon. Okay, punta na po tayo rito, no? Teka lang. Okay. Kukunin na yung ano eh. Kukunin daw yung aircon. Sabi ko after 30 minutes na lang. Punta na po tayo rito sa bakit po hindi tumatalab. Ngayon piko na po to si binabalik na po yung mga binabato natin kay Flavi, Father Flavi at saka dito kay Magno, no? Yung binabato natin sa kanila na bakit kung totoo kayo na anti-corruption, bakit ang kinasuhan nyo si BP Sara? Samantalang ang lantad na corruption itong flood control. Yung may mga ugnayan sa flood control, sana yung inuna ninyo, hindi kayo halata. Di ba? Eh hindi eh. Ang inuna ninyo yung ang inuna ninyo yung mga si Sara Duterte. Eh ang layo naman ni Sara Duterte, wala naman nagsabi kay Sara Duterte na nasaktan sila doon eh. Ngayon, rumeres back to si Magno. Ang sinasabi ni Magno, ganito na ang dialogue ngayon ni Magno. Bakit hindi nyo sabihan yung mga attorney ninyo na magsampa ng kaso kay BBM o si Pulong mismo? Bakit hindi nyo sabihan si Pulong na mag-impeachment, ipa-impeach si BBM? O tamang siya eh, no? Hindi namin papatulan yan, Magno. Gumawa ka ng usap. Hindi mo mailusot ang sarili mo, ibabalik mo sa mga Duterte supporters. O bakit daw yung mga DDS hindi natin hikayatin yung mga attorney natin na magsampa ng kaso? Bakit daw yung mga DDS hindi natin hikayatin si Pulong na ipa-impeach si BP Sara ay si BBM? Una, bakit namin gagawin yun? Wala naman kaming numero sa Kongreso. Pag-aaksaya lang ng panahon. Hindi naman namin kailangan na magpropaganda. Kayo, ginagawa nyo yan para siraan si BP Sara. Hindi na namin kinakailangan ng impeachment, mag-file ng impeachment, mag-file ng kaso para masiraan. Aktual lang. Magsabi lang kami ng totoo. Warak na kayo. Oh. Sa inyo kasi, kaya ninyo kinakasuhan si BP Sara, kaya ninyo kinakasuhan, kaya ninyo gustong sampahan ng impeachment para siraan. Oh. Pag na-impeach,
O di hindi na makakatakbo. Kung hindi man ma-impeach, nasiraan ninyo. Hindi naman yan yung purpose namin. Babalik, bakit mo tinuturuan yung mga Duterte supporters ng aming gagawin? Very busy kami na ilantad kayo. Ilantad yung mga pagnanakaw ng mga amo nyo. Pahiyang-pahiya sila. Bakit napahiya yung adik na pare? Gamit na gamit niya yung pagiging pare niya. Hindi na nahiya. Pare ka lang. Dati kardinal yung nananawagan para mag-alsa yung mga tao. Ikaw, susunod ba sa yung mga bishop? Okay, isa pa. Yung patong-patong na papel. Nagmukha kayong tanga. Alam niyo, sa totoo lang, nagmukha po kayong tanga. Alam naman ng mga tao na hindi ebidensya yun. Kayo din. Tapos magsasampa kayo na reklamo. Alam nyo naman, hindi naman mga bobo yung mga yan. Alam po nila na walang jurisdiction. Hindi po pwedeng pakasuhan ng ombudsman si BP Sara. Kahit na anong imbestigan nila. Pinaimbestigahan lang nila para meron silang basis, para meron po silang basehan sa pagsasampa ng impeachment. Gusto nilang gamitin yung ombudsman para makapagsampa sila ng impeachment. Yan yung problema ninyo. Wala. At ikatlo, syempre, wala naman naniniwala na sa inyo. Matagal nang ganyan yung dialogue ng mga congressman. Hindi raw sumasagot si BP Sara, hindi sumasagot. Kailan hindi sumagot sa inyo? Ano sabi ni BP? Matagal na nasagot yan ni BP Sara. Hindi ba sila sasagot sa impeachment? Sasagot sila sa impeachment. Pero bakit walang impeachment trial na naganap? Kaninong kasalanan yan? Kasalanan nyo. Kasalanan ng mga katropa mo. Cielo Magno. Biruin mo, 4 yung pinail. Sabi, yung pang-4 pa yung pinarating sa Senado. Ang linaw-linaw na nakalagay, di ba? Isang beses lang pwedeng mag-file sa loob ng 1 taon. 4 ang pinail nyo. Akala nyo kay BP Sara, hindi walang kakayahan lumapit sa Supreme Court? Isang truck na kopong ban Putya, para lang maipakita na kunwari may ebidensya sila. Wala naman talagang ebidensya. Ano sinasabi nila? Kung wala kang tinatago, mag-waiver ka nga ng bank account mo. Wala na nga tinatago, utusan nyo pa. Bakit naman makikipaglokohan pa sa inyo? Ginawa nyo na yan sa salin. Kay Tatay Digong. Ano sabi nyo sa salin? Kung walang tinatago, bakit hindi mo ilantad yung salin? Ngayon nilantad na yung mga salin. May nakita ba kayo? Panay kayo pahiwatig Ang totoo, ganito ang gusto nila mangyari. Ididemanda namin kayo pero kayo mag-provide ng ebidensya laban kay BP Sara. Ididemanda ka namin, BP Sara, pero ikaw mag-provide ng ebidensya namin laban sa'yo. Hindi ba napakalaking kalokohan nun? Bakit naman? Bawal po yun. Hindi nyo po pwedeng pilitin yung isang tao na maglabas ng ebidensya laban sa kanya. 'Di ba? Kaya nga may panunumpa na I invoke my right against self-incrimination. Sa ano yan iniimbestigahan ka na, pwede mo pang i-invoke yung rights against self-incrimination. Kayo, ang gusto ninyo, pumirma ka ng waiver. Paano kung hindi pumirma ng waiver? Wala kayong ebidensya. Sagutin mo. Saan sasagot? Pinabasura.
Ano sasagutin ni VP Sara? Binasura ng Supreme Court ang inyong demanda. Ah. Okay, ikalawa. Ito pong yung bagman. Nung una nahiwagaan pa eh, binalita pa lahat ng media eh. Nung lumantad na kung kaninong tauhan 'yan, yan ang pinakamalaking yung pagkakamali. 'Di ba? Si Laila de Lima. Si Laila de Lima ang ginawa ninyong yung magpapatunay na katiwa-tiwala. Oh. Si Laila de Lima yung nagpapaliwanag kung bakit katiwa-tiwala yung nakalimutan ko na nga pangalan dahil nakalimutan na kagad ng tao. Ano na ang pangalan? Madriaga. Oh. Tapos si de Lima na naman. Di ba si de Lima rin yung kay Matobato? Si de Lima rin. Hindi nga pinaniwalaan si de Lima. Wala naniniwala na kay de Lima. Siran-sira na yung papel ni de Lima. Ibig nyo ba sabihin, porket nawawalan sala si de Lima, wala na siyang kasalanan? Kaya siya napawalang sala kasi nagbaliktaran yung kanyang mga testigo. O tanong. So may testigo laban kay kay de Lima, 'di ba? Merong testigo. Nagbaliktaran. Dinismiss yung absuelto siya. Hindi ibig sabihin, ngayon, ang tanong, yun ang dahilan kaya ka nakulong. Bakit hindi mo ipakulong yung mga nag-testify sa'yo ng nag-false testify sa'yo? Yung nagsinungaling sa kanilang na meke ng kanilang mga affidavit, bakit hindi mo ipakulong? Sila rin, malamang sila, wala yan. Walang talab po yung yung si VP Sara maglalabas ng ebidensya laban sa kanyang sarili. At isa pa, hindi nyo naman po pwedeng sampahan ng kaso ngayon. Kinakailangan nyo munang impeach si VP Sara. Pwede naman sampahan ng kaso, pero yung mga kasong hindi, yung mga magsusoli lang ng pera, mga ganun. Pero yung kasong kriminal, hindi po pwede. Dahil matatanggal siya eh. Matatanggal siya sa pagiging vice president eh. Pag nasentensya na, ano sabi ba? Bakit sila impeachable? Dahil hindi sila pwedeng tanggalin sa pwesto nang hindi sila ini-impeach. So kinakailangan dumaan po sila sa impeachment. Okay. Ang dami na pong ang dami pong lumalantad. Lahat po yata butas-butas po. Ang gawain kasi nila, mga tamad eh. Kukuha lang po ng isang testigo, tapos lahat na po ng ibinibintang kay PRRD, kay VP Sara, alam na nung testigo na yun. Ang tindi. Wala nakakakilala, iisa lang ang picture. Isa lang ang picture nila ni VP Sara. Tapos sasabihin, maraming hawak na ebidensya. Marami palang hawak, nasa na? Ano yan, dinodoktor nyo pa? Kaya ka panipaniwala yan dahil nagpanotaryo. Yun na nga eh, di ba? Yun ang sinasabi namin. Na hindi notaryo. Walang silbiyang notaryo na yan. Hindi ibig sabihin na may notaryo ka, nagsasabi ka na ng totoo. Mas kapanipaniwala pa si Gutesa. Classmate. Tapos babalik ta rin nila. Hindi raw classmate sinabi, schoolmate. Pwede mo ba sabihin, ano i-claim mo na schoolmate? Sige nga, dapat magkabats din kayo halos. Kahit classmate at schoolmate. Hindi ko pwedeng sabihin na schoolmate ko yan. Halimbawa, may nauna pa sa akin. Pero 1960s pa graduate. Pwede mo bang i-claim, halimbawa, pareho kami ng eskwela ni Ferdinand Sr.
Pwede mo bang i-claim sa affidavit mo na schoolmate kami ni Ferdinand Senior? Tamang iisang yung eskwelahan. Pero magkaiba kayo ng panahon. Hindi mo pwedeng sabihin na schoolmate kayo. Niloloko nyo lang yung tao. Nung nakita nila, siyempre kasi pag gumagawa lang kayo ng kwento, hindi nyo pa makikita yung mga butas niyan eh. Pag nabutasan na kayo, tsaka sila magpapaliwanag-paliwanag. Advisor ka ni Duterte, pinakilala ka tapos advisor ka na agad. Ano yun? Ano palagay mo kay Tatay Digong, mga bobo ang pinapaligid niya sa sarili niya? Ah. Ah. Opo, basura po ako. Katunayan nga, nanonood ka sa akin. Ang tiyaga mo. Yung mga basura, dapat tinatapon dyan. No? Kaya ikaw hindi. Nanood ka na, nag-comment ka pa. Okay. Bago tayo magtanungan, hindi pa po tayo tapos eh. Tapusin lang muna natin. I-reserve nyo lang yan. Kaya po, mali kayo eh. Si Dilima na naman. Si Dilima nga nag-present kay Matubato eh. Wala nga nakinig. Wala na nga naniwala kay Dilima. Di kayo marunong. Dapat naghanap kayo ng medyo fresh naman. Halimbawa, kung si Lenny nag-present dyan, di ba? Pucha, baka maski sa mga dilawan, hindi na naniniwala dyan eh. Foolproof na po si BP Sara. Hindi na po yan, hindi nyo na po maluloko yung tao sa mga black propaganda lang. Ang dami pong buta sa inyo eh. Anti-corruption kayo, kaya nyo pinag-iinitan si BP Sara. Pero yung mga tunay na corrupt, hindi kayo kumikibo. Dapat, binabalance nyo man lang. Putya, dati, anti-corruption kayo, tapos isama si BP Sara. Ngayon, hindi na. Inunti-unti nila yung tao eh, di ba? Una, isama natin si BP Sara dahil meron din siya. Di ba? Ang main main panawagan nila yung graft and corruption o plunder dito sa flood control. Pero wag din natin kalimutan si BP Sara kasi si BP Sara ay meron ding ninakaw. Parang ito yung mga main na magnanakaw yung sa flood control. Yung una nilang rally, 'di ba? Yung unang rally yung ng Million March. Billion o Trillion March. Yung una nilang rally, ito ang focus nila, yung trillion. Kaya nga Trillion March dahil trillion yung budget eh. Flood control. Diyan mainit yung tao sa flood control eh. Yung pangalawa nilang Trillion March na konti na lang na sumama, maski sila Vice Ganda hindi na sumama, iba na panawagan. BP Sara resign na. Ngayon, wala na pong panawagan na kay Martin, kay BBM, sa mga magnanakaw ng flood control, talagang tinutukan na nila si BP Sara. Nakita niyo po yung ginawa nitong mga dilawan? Kaya nakakahiya ka, Father, nakakahiya ka, Magno. Lalong nakakahiya ka, ang bantot mo na, Dilima. Nakakahiya yung ginawa ninyo. Yung tao, yung mga taong galit sa korupsyon, pilit ninyong dinadala para magalit sa mga Duterte. Kaya po yung mga tao na hindi bobo, actually alam nyo rin yan na ang magnanakaw talaga yung mga tauhan ni BBM eh. Alam nyo rin po yan, kaya lang po, mas gusto nyo pong talunin, mali, yan ang pinakamalaking pagkakamaling diskarte ng mga dilawan. Lumalabas po kayo na mas gusto pa nyo yung mga magnanakaw na kasama. Wag lang pong manalo si BP Sara.
It's all politics. Kaya po, ang mga tao na totoong anti-corruption, wala silang ibang choice. Ayaw man nila sa mga Duterte, pero Duterte lang po talaga yung mga leader na nanawagan ng anti-corruption. Yung mga kasama lang po ng mga Duterte, yun lang po. Kasama rin po yung Iglesia ni Cristo. Wala naman na siguro, meron siguro mga 90% po ng Iglesia ni Cristo ay ayaw na po kay Marcos. Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong, pwede po kayong magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong